mahal. Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 911. At mahalagang lefit. Sa pag-iisip na inanyayahan siya ni Neil na maghapunan ngayong gabi at ibuhos ang kanyang baso ng red wine ngayon, hindi niya alam kung bakit ang bilis ng tibok ng puso niya, at nakaramdam siya ng lasing bago pa man uminom ng kahit ano. Siyempre, alam din niyang nabulag siya ng kaligayahan. Ang ganitong uri ng nakakaantok na kaligayahan ay nagpakalasing sa kanya. Medyo nahihiya siya at tumango kay Neil. Pagkatapos, lumakad siya at umupo sa sofa sa tabi niya. Tumingin sa kanya si Neil at nagtanong, "Ano sa palagay mo? Pumayag ba si Claire at ang iba pa na sumama sa akin sa hapunan bukas ng gabi?" Agad na bumalik sa work mode si Scarlett at nagsumbong kay Neil, "Mr. Cuevas, pumayag si Claire na dumalo sa hapunan sa alas 8 bukas ng gabi." Nagningning ang mga mata ni Neil nang sabihin niya, "You did a good job, Scarlett." Pagkatapos, niraf niya ang baso ng red wine na ibinuhos niya para kay Scarlett sa mesang nasa harap niya at sinabing, "Para gantimpalaan ka sa paggawa ng magandang trabaho, mag-toast tayo." Namula si Scarlett at kinuha sa kanya ang red wine. Nang makitang kinuha ni Neil ang baso, ngumiti ito at kinuha ang sariling baso sa mesa. "Tara, mag-toast tayo. Cheers, Mr. Cuevas." Nagklink silang dalawa ng salamin. Noong gabing iyon, nanatili si Scarlett sa presidential suite ni Neil at naging laruan ng panganay na anak ng pamilya Cuevas pagkatapos uminom. Kabanata 912. Kinabukasan, bago mag 8 p.m., dumating ang isang motorend ng 7 o 8 luxury car sa Oriental Hotel, isang sikat na 5-star hotel sa Vista Verde. Ang kapansin-pansing motorcade na ito sa lalong madaling panahon ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa labas ng hotel. Bagamat sa prestihiyosong Oriental Hotel, maraming mayayaman at makapangyarihang tao ang dumarating at pupunta at madalas na makikita ang ilang mag-agarang motorcade. Ang motorcade na ito ay binubuo lamang ng itim na Mercedes, na maluho, nakalaan, marangal, at mature, na nakakaakit ng atensyon ng mga tao. Bukod dito, ginawa nitong haka-haka ang mga tao na kailangang magkaroon ng isang malaking pagbaril na nakaupo sa isang lugar sa itim na Mercedes motorcade na ito. Matapos huminto ang motorcade sa harap ng hotel, mahigit 12 lalaking nakasuot at salaming pang-araw ang bumaba sa ilang mamahaling sasakyan sa harap at likod. Ang mga lalaking ito na nakasuot ng bodyguard ay hindi ordinaryong bodyguard. Lahat sila ay mga martialists na ipinadala ng Oakhaven Dragon Sect. Ang bawat martialists ay may lakas ng Master Realm. Ito ang nagparamdam sa mga taong nakatingin sa kanila sa paligid na kamangha-mangha ang lakas ng mga master na ito. Ang nakakakilabot na aura ng isang martialic na may lakas ng isang master ay sapat na upang mabigla ang mga ordinaryong tao. Ang mga tao sa paligid ay sunod-sunod na nag-iwas ng tingin, hindi naglakas loob na tingnan ang mga martialists na ito na may kamangha-manghang mga aura. Dalawang master martialists ang pumunta sa isang Mercedes sa gitna ng motorcade, binuksan ang mga pinto sa magkabilang gilid, at lumabas ang 4 na magagandang babae. Pagkalabas ng 4 na magagandang babae sa Mercedes ay nagliwanag ang mga mata ng mga tao sa paligid. Hindi kaya ang 4 na dilag na ito ay mga anghel na bumaba sa mortal na mundo? Ito ay totoo lalo na para sa mga kabataang lalaki, na ang mga mata ay dilat. Ang 4 na magagandang babae na lumabas sa Mercedes ay sina Claire, Helene, Luna, at Julene. Sa gulat na mga tingin ng mga tao sa kanilang paligid, naglakad ang 4 na babae sa lobby ng Oriental Hotel sa ilalim ng proteksyon ng isang grupo ng mga martialists. Maligayang pagdating, Miss Carter, Miss Field, at Miss Suarez. Pagpasok pa lang nila sa lobby ng hotel, nakita nila ang isang magandang babae na naka-casual suit na may ngiti sa labi. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Scarlett. "Hello, Scarlett." Tumango si Claire at ang 3 pang babae sa kanya. Pagkatapos, pinasok silang lahat ni Scarlett sa isang elevator. Nang huminto ang elevator sa 22nd floor, dinala niya sila sa isang corridor. Sa corridor, nakita ni Claire at ng iba pa ang 12 bodyguard na nakasuit at sunglasses.
Gayunpaman, handa rin si Claire at ang iba pa para sa paglalakbay na ito sa Oriental Hotel. Ang Oakhaven Dragon Sect ay nagpadala ng higit sa 100 Master Martial List upang protektahan ang mga babae. Kaya naman, kahit na lumitaw ang mga bodyguard ng kabilang partido sa koridor, hindi nag-alala si Claire at ang iba pa. Kabanata 913. Dinala sila ni Scarlett sa isang saradong pinto. Pagkatapos, tumingin siya kay Claire at sinabing, "Miss Carter, nandito si Mr. Cuevas sa private room na ito, pero hindi makakapunta ang mga bodyguard mo." Sa loob, napatingin si Claire sa mga solemna na bodyguard sa corridor. Dahil lahat ng bodyguards na dala ni Neil. Ang mga martialists na dinala niya sa kanya ay nananatili sa corridor, natural na walang problema para sa. Tumango si Claire kay Scarlett. Sa labas din. Pagkatapos ay tumingin siya sa lahat ng martialists ng Oakhaven Dragon Sect na sumunod sa likod at sinabing, "Hintayin mo ako sa labas." "Oo, Miss Carter." Sabay-sabay na sabi ng mga martialists kay Claire. Pagkatapos, itinulak ni Scarlett ang pinto ng pribadong silid at inabot si Claire at ang iba pa, na nagsasabing, "Lahat, pakiusap." Si Claire at ang 3 pang babae ay sumunod kay Scarlett sa pribadong silid. At hindi nagtagal ay isinara na ng mga bodyguard sa labas ang pinto ng silid. Pumasok si Claire at ang 3 pang babae at nakita nilang maliwanag ang ilaw sa marangyang pribadong silid. May malaking round table na kayang tumanggap ng mahigit 20 tao na nakalagay sa gitna. May 7 o 8 tao na ang nakaupo sa paligid ng mesa. Ang ilan sa kanila ay marangal na matatandang nakasuot at nakatali na may magalang na ngiti sa kanilang mga mukha. Mayroon ding mga kabataang lalaki na nakasuot ng high-end na suit, na hindi maitago ang kanilang pagmamataas. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang isang gwapong lalaki sa edad na 30 na nakasuot ng high-end white shirt na may malalalim na mata. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay si Neil. Itinaas ni Neil ang kanyang ulo at tumingin kay Claire, nakakapasok lang sa private room. Nang isang tingin niya rito, ang ganda ng mukha na parang diwata, halatang natulala siya. Hindi niya maigalaw ang mga mata niya, para siyang naakit ng magnet. Nakatayo sa tabi niya si Scarlett. Nang makita niyang nakatingin si Neil kay Claire, nagbago ang ekspresyon niya. Bilang isang babae, paanong hindi niya malalaman ang iniisip ni Neil? Mahal na mahal siya ni Neil kagabi, pero mabilis siyang naakit sa ibang babae ngayon. Tsaka nakatitig siya sa ibang babae sa harapan niya. Nabigo siya at nagseselos, ngunit wala siyang sinabi. Gayunpaman, alam niyang hindi siya kasing ganda ni Claire, at hindi rin niya maikukumpara sa kanya ang ugali. Higit pa rito, anak si Claire ng isang mayamang pamilya at presidente ng isang kumpanya. Kaya naman, hindi nakapagtataka na agad na naakit si Neil sa kanya. Ito ba si Miss Carter? Sa wakas ay natauhan na si Neil. Agad siyang tumayo sa kinauupuan at magalang na kinausap si Claire na nakangiti. Kabanata 914. Si Neil ay tumayo mula sa kanyang upuan, ang 7 o 8 tao sa parehong mesa ay tumayo din mula sa kanilang mga upuan. Hindi na kailangang sabihin, si Neil ang pinakakilalang tao sa mesang ito. Kaya naman pagtayo niya ay sumunod naman ang iba. Magalang nang umiti si Claire at sinabi sa kanya, "Salamat, Mr. Cuevas. Ako si Claire." Pagkatapos, sumenyas siya kina Helene, Luna, at Julene, ipinakilala sila. Nang ipakilala niya si Helene at ang 2 pang babae kay Neil, nagliwanag ang mga mata nito sa gulat. Akala niya ay maganda na si Claire, ngunit sa kanyang pagtataka, ganoon din kaganda sina Helene, Luna, at Julene. "Oh, dapat ikaw ay Miss Field, Miss Suarez, at Miss Geller. Please have a seat." Nagmamadaling bati ni Neil sa kanila. Agad namang umupo si Claire at ang 3 pang babae. Umupo din si Scarlett sa mesa. Pagkaupo ni Neil ay umupo na rin ang iba pang mga tao. Pagkatapos, hiniling ni Neil sa mga waitress na nakatayo sa private room na magbuhos ng alak para kay Claire at sa 3 pang babae. Pagkatapos ay itinaas niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at sinabi sa 4 na babae, "Miss Carter, karangalan kong imbitahan kayo para sa mga diyosa ngayon." Nang itinaas niya ang baso niya ay ganoon din ang ginawa ng iba.
Sinabi niya sa apat na babae, isang toast sa inyo, Miss Carter and ladies. Nagkatinginan si Claire at ang tatlo pang babae. Pagkatapos, mahinahong dinampot ni Claire ang kanyang baso at sinabi kay Neil at sa iba pang naroroon, isang toast kay Mr. Cuevas at sa lahat ng mga general manager. Tama, ang ilang mga lalaking kasama ni Neil ay ang mga general manager at persons in charge ng Kenda Company at Donald Company sa Oak Haven. Si Claire ay hindi estranghero sa mga taong ito dahil madalas silang naiulat tungkol sa mga balita sa pananalapi. Bilang isang tao sa negosyo, pamilyar siya sa kanila. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay inimbitahan ni Neil ang mga general manager at persons in charge ng dalawang branch ng fast food company sa Oak Haven sa hapunang ito. O gawin. What on earth ang gusto niya? Hindi mo ari ni Claire. Nang makitang itinaas ni Claire ang kanyang baso, itinaas din ni Helene, Luna, at Julene ang kanilang baso. Ang lahat ng nasa mesa ay nagklink ng baso at sabay-sabay na sumigaw, cheers! Biglang naging masigla at masayahin ang pribadong silid. Kabanata 916. Pagkaraan ng ilang oras, ipinagpalit na nila ang lahat ng kinakailangang kasiyahan. Ayaw na ni Claire na makipag-inuman pa kay Neil kaya tumingin ito sa kanya at sinabing, Mr. Cuevas, sinabi ni Scarlett sa amin na niyaya mo kaming maghapunan para pag-usapan ang tungkol sa pagtutulungan. Napatingin bigla sa kanya si Neil habang umiinom. Tapos parang may naisip lang siyang importante, ibinaba niya yung baso niya sabay tango. Oo, isang kooperasyon. Miss Carter, inimbitahan kita dito para pag-usapan yan. Kung hindi mo pa nabanggit, may nakalimutan akong isang bagay na napakahalaga gaya ko. Habang umiinom ako, hindi naniniwala si Helene at ang iba pa na makakalimutan ni Neil ang bagay na gusto niyang pag-usapan. Alam nilang gusto niyang si Claire at ang iba pa ang magkusa na banggitin ito para mukhang sila ang gustong makipagtulungan sa kanya. Naging aktibo siya mula sa pasibo. Makikita mula rito na isa siyang mapanlinlang na tao. Gayunpaman, walang pakialam si Claire sa paglalaro ni Neil, dahil pumunta siya sa hapunang ito para malaman ang tungkol sa lalaking ito at sa dalawang higanti ang Kenda Company at Donald Company. Ano ang susunod niyang gagawin? Hindi maiiwasan ang matinding kompetisyon sa pagitan ng Evermore Group at ng pamilya Cuevas. Ngayon, nag-aaway sila sa dilim, ngunit ang lahat ay mangyayari sa bukas sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, ang pag-alam kung ano ang susunod na gagawin ng kabilang partido ay napakahalaga para kay Claire at sa iba pang mga babae. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo gustong makipagtulungan sa amin, Mr. Cuevas? Dahil nabanggit mo ang isang pakikipagtulungan, Miss Carter, sasabihin ko sa iyo kung ano ang iniisip ko. Sa pagsasalita tungkol dito, inalis ni Neil ang ngisi sa kanyang mukha at seryosong tumingin, na pinatupad ang kilos ng isang negosyo. Pinuno. Miss Carter, nabasa ko ang ulat ng pananalapi ng aking kumpanya sa nakalipas na 2 araw, at ang aming pagganap ay bumagsak ng husto. Nalaman ko rin mula sa mga pinuno ng mga sangay na ang aming kumpanya sa Oak Haven ay mahigpit na kompetisyon sa iyong kumpanya. Ang bagay ay ang iyong kumpanya ay umunlad ng napakabilis kaya ninakawan nito ang merkado na orihinal na pag-aari ng aking kumpanya. Tumingin si Claire kay Neil at sinabing, ikinalulungkot ko, Mr. Cuevas, na ninakaw ng Evermore Group ang iyong market share. Sa usapin ng negosyo, kung gusto ng Evermore Group na umunlad, hindi maiiwasang sakupin nito ang merkado ng ibang mga kumpanya. Pero ganito ang negosyo. Kung gusto nating mapanatili ang ating paglaki at pagpapalawak, kailangan nating palawakin ang ating merkado, o tayo ay maalis. Tumango si Neil at sinabing, Miss Carter, tama ka. Business is business. Kung ayaw nating maalis, then it's understandable to defeat our opponents. This is also the reason why though the fact that our company has lost its market, I still believe that you can admire, Miss Carr. Kenda Company at Donald Company sa domestic fast food industry. Speaking of this, tumingin si Neil kay Claire ng maningning na mga mata. Kailangan ko lang pumirma sa isang dokumento ng pagpapatupad at ang aming dalawang fast food giant ay maaaring magtakda ng isang pagbabawas ng presyo sa buong Oak Haven.
Sa oras na iyon, ang Evermore Group ay kailangang makipagkumpetensya sa amin sa presyo upang mapanatili ang merkado. Kapag nangyari iyon, ito ay talagang hindi kanais-nais para sa magkabilang panig. Hindi naman tumutol si Claire sa kanyang punto. Kabanata 917. Ang Kenda Company at Donald Company ay ganap na mga overlord sa industriya ng fast food restaurant ng Eldoria. Mahigpit nilang kinokontrol ang pinakamalaking domestic fast food market. Kung talagang ibinaba ni Neil ang presyo ng lahat ng mga tindahan ng Kenda Company at Donald Company sa Oak Haven, magsisimula ito ng isang kakilakilabot na digmaan sa presyo. Ito ay ganap na nakakapinsala sa Evermore Group. Siyempre, para sa mga tindahan ng Kenda Company at Donald Company sa Oak Haven, magiging kasing sama rin ito para sa kanila. Gayunpaman, napakalma ni Claire. Wala siyang masyadong pag-asa sa pagtutulungan na binanggit ni Neil. Imposibleng matalo si Neil, kaya't ang kabilang partido ay kailangang magkompromiso pa sa ganoong sitwasyon. Well, Mr. Cuevas, tama ka. Ang price war ay hindi maganda para sa alinman sa atin. Siguro kung mayroon kang anumang paraan upang maiwasan ang presyo. Digmaan. Tumingin si Claire kay Neil at nagtanong. Gusto niyang malaman kung ano ang hawak ni Neil. Sa halip na direktang sagutin si Claire, tumingin si Neil kay Scarlett at sinabing, Scarlett, pakisabi kay Miss Carter ang tungkol sa plano nating pakikipagtulungan. Sumang-ayon si Scarlett, pagkatapos ay tumayo, binuksan ang isang dokumento sa kanyang kamay, tumingin kay Claire, at sinabing, Miss Carter, ngayon hayaan mo akong sabihin sa iyo ang tungkol sa plano ng kooperasyon ni Mr. Cuevas. Pagkatapos ng aming talakayan, napagkasunduan namin na ang Evermore Group ay isang napakahalagang tatak ng pagtutustos ng pagkain. Para sa aming kumpanya, mayroon na kaming eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng Kenda Company at Donald Company sa Eldoria. Gayunpaman, pati na rin ang estilo ng aming mga pagkain sa Eldoria. Gayunpaman, ang estilo ng mga pagkaing inihanda ng Evermore Group ay halos kapareho ng lokal na pagkain sa Eldoria, na ginagawang mas madali para sa mga tao sa paligid na tanggapin, at syempre, ay may malaking potensyal sa hinaharap. Sa puntong ito, seryoso at sinsero ang tingin ni Scarlett kay Claire. So, Mr. Cuevas, taos pusong umaasa na ikaw at ang Evermore Group ay makakasali sa amin at maging bahagi ng business empire ng pamilya Cuevas. Sa ganitong paraan, ang Evermore Group, Kenda Company, at Donald Company ay palaging magkakaroon ng pinakamalaking food and beverage market shares at customer base sa Eldoria. I wonder what you think of this cooperation, Miss Carter. Nang marinig ng apat na babae mula kay Scarlett na nagmumungkahi sila para sa Evermore Group na sumali sa negosyo ng pamilya Cuevas, lahat sila ay natigilan at natulala. Di ba sabi nila magtutulungan sila? Paano magiging isa sa mga negosyo ng pamilya Cuevas ang Evermore Group? Nangangahulugan ba ito na ang Evermore Group ay magiging isang subsidiary ng negosyo ng pamilya Cuevas, o ang Evermore Group ay bubuo ng isang alyansa sa Kenda Company at Donald Company upang duminahin ang merkado ng magkasama? Naniwala si Claire na ang una ang iminumungkahi nila kanina. Kaya naman, ngumiti si Claire at sinabi kay Scarlett, una sa lahat, salamat Scarlett para sa paliwanag. Gayun din, masyadong mataas ang tingin ng iyong kumpanya sa Evermore Group, at hindi namin ito karapat-dapat. Pagkatapos ng mga pagbati, tumingin si Claire kay Scarlett at sinabing, Scarlett, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit patungkol sa Evermore Group na sumali sa negosyo ng pamilya Cuevas? Ngumiti si Scarlett ng propesyonal at sinabing, okay, Miss Carter, ipapaliwanag ko sa iyo ang tungkol dyan ngayon. Ang Evermore Group ay isang kumpanya na may mahalagang tatak, kaya kung sasali ka sa negosyo ng pamilyang Cuevas, babayaran ka namin para sa iyong mga pagkalugi ayon sa halaga nito. Handa si Mr. Cuevas na kumuha ng $8 bilyong para sa Evermore Group para maging bahagi ng negosyo ng kanyang pamilya. Imperyo. Pagkatapos sumali, ang pamilya Cuevas ay kukuha lamang ng 70% ng mga pagbabahagi, at 10% ng mga pagbabahagi ay ibibigay sa iyo upang hatiin sa iba pang orihinal na mga shareholder. Dagdag pa rito, hihilingin ni G.
Cuevas sa kasalukuyang pamamahala ng Evermore Group na ipagpatuloy ang pamamahala sa kumpanya matapos itong maging bahagi ng negosyo ng pamilya Cuevas. Ano sa palagay mo ang plano ng kooperasyon na ito, Miss Carter? Matapos makinig kay Scarlett, halos umiling si Claire at umalis. Pero sa huli, pinigilan niya ang galit sa puso niya. Nang marinig niya ito, sa wakas ay naunawaan niya ang ibig sabihin ng pagsali sa negosyo ng pamilya Cuevas. To put it bluntly, gusto niyang ibenta ni Claire ang Evermore Group sa pamilya Cuevas.